Good day everyone. Welcome to our new lesson, which is the rational expressions regarding to the adding and subtracting. And thank you for MathMox for this worksheet. First and foremost, kapag nag-add and subtract tayo ng mga rational expression, isipin natin ganito. We're going to add or subtract fractions. Ang rational expression ay technically just a fraction na may mga terms like y and x and so on. Yun po talaga ang rational expressions. Kaya kung napapansin nyo sa mga natin, previous encounters natin with the rational expressions, may fraction bar. For example, ito, yung sa dati natin, sa mga quizzes natin, isa lang yung fraction bar. This one, number 9, isa lang din. But this time around, we're going to have multiples. Hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, it could be many more. Okay, pero priority muna natin is dalawa-dalawa lang muna. Now, when we add or subtract fractions, isipin natin, siya ay isang fractions. Okay? Dito papasok yung mga tinatawag natin na like denominators or similar natin. Mga similar fractions, dissimilar fractions, yan. Okay, yung mga common denominators, yun, dun papasok yan. Okay. So, similar fractions, yung mga may like and unlike denominators. Similar and dissimilar. Okay. So, ang target natin is sa lahat, ito yung tinuturo ko dati sa fractions, basic fractions. Sa lahat na magiging fractions niyo kapag nag-add or subtract kayo, ang priority is to make it similar denominators. Ayan, nilagay ko na dito yung word na denominators. Laging target ay similar denominators. Pag magkapares ang denominator, walang problema, dire-diretso lang. For example, we have number 1. Number 1, we have denominator. Check yung denominator, y minus 5, y minus 5. Since okay silang dalawa, ang gagawin na lang natin ay diretso na lang. Y minus 5, let's copy this one. And then 7 minus 4. What is 7 minus 4? That is 3. And that is your final answer. Okay, ganyan lang siya kadali kapag similar. Next naman, number 2. So, number 2 natin, a plus 1, a plus 1. Walang problema. So, ang gagawin lang natin, we're going to copy the denominator. And then, solve yung nasa numerator. 4 plus 2, that is 6. And that is your final answer. Diba? Madali lang. Okay. Let's have another one. Ayan. Number 3. 3x squared, 3x squared. Walang problema. Copy lang natin yung denominator. 3x squared. And then 5 minus 1, we have 4. And kung may finalize pa tayo dyan, okay lang. Kung wala na, final answer na yan. Next, let's find other examples. Okay. Yung medyo complex one, x minus 5. Tapos merong x plus 2. Okay. So, ang gagawin natin dyan, syempre, check natin. Okay. Walang problema. Parehas ang denominator. Lagyan natin dito. X minus 5. Okay. Sir, paano yan? Paano tayo mag-add ng dalawang to? May letter and so on. Paano kayo mag-add ng mga polynomials? Diba? 6 plus x plus 2. Simplify. We have 8 plus x all over x
minus 5. And this is your final answer. Okay? So, yan. Let's find other examples muna before we proceed to unlike denominators. Okay, yan. Yung mga complex. Upon checking for number 1, dito sa kabilang page natin, we have x squared minus 2x minus 8. Ganun din. So, check lang natin yan. Walang problema. Then, let's add or subtract. Okay? After copying, yan, hinabaan ko yung fraction bar at naging isa na lang sila kasi nga medyo mahaba yung susulat natin. X squared minus 2x minus 8. Okay. Let's copy this one. Kapag ganito naka-complex yung numerators nyo, okay, the very important one is to mag-add kayo ng parenthesis on this 2. Lagay kayo parenthesis. Pag ganyan naka-complex. Nagkaroon ng letter, yun na lang. Nagkaroon ng letter, tapos may isa pang may plus or minus pa dyan, lagyan nyo na automatically ng parenthesis. Parang ganito. So, we have the parenthesis. We have the 4x plus 4. Okay, looking good. Ayan, ayusin natin. Then, minus, ito siya. Then, parenthesis, open parenthesis, 3x plus 2. Extend natin ng slide. And then, we close it. Okay, and then, let's finalize this one. Okay, now, in this particular example, napakahalaga na merong parenthesis. Bakit? Magkakaroon tayo ng changing of sign dito. Dahil minus to, ayan, kapag subtraction, at ganito ka-complex na siya, we're going to change this into plus. Okay? Katulad ng ginagawa natin dati. So, that means that this is 4x plus 4 and this becomes plus, and then lagyan ko muna ng parenthesis na red. So, yung 3x na positive, dahil magbabago yung sign ng 3x siya ng 2, this becomes a negative. I'm going to use black for this one. Negative 3x. And then this one becomes a minus 2. Okay? At dahil yan ang lumabas dito, pwede ko na siyang idiretsong i-add. Okay? Yan ang yan ang magiging isa sa mga dapat nyong tandaan when we subtract. Kahit na like or unlike denominators. Okay, walang problema. Parehas pa rin yan. Kapag yan ay minus, at ganito ka-complex, you have to use this parenthesis. Kasi bakit? Ito yung part na kung saan nagkakaroon ng changes. Nandito na yung magbabago ng sign, nakakalimutan gawin. Dire-diretso lang, 4x plus 4 minus 3. Okay, so 4x, wala namang problema kung tama yung naging flow ng tama yung naging flow ng inyong pag-add or subtract ng mga terms. Like for example, 4x minus 3x. That is 1x. 1x or 1. Okay, lagay ko na lang dito x. Yan. And then, next naman natin is yung dalawang number. 4 plus 2. Dito na nagkakaroon ng pagkakamali yung most of the grade 8s na nagra-rational or even other grade levels. Nakalimutan nila na kasama kasi itong part na to. Subtraction yan. At hindi nila na-utilize yung parenthesis. Ngayon, dahil alam niyo na na-utilize pala dapat yung parenthesis, lalong-lalo na kapag subtraction. Pag addition, walang problema, dire-diretso lang kayo. Pero pagdating ng subtraction natin, ibang usapan na.
i-change nyo na. Or, much better, kung ayaw nyo mag-additional linya ng ganito, wala namang problema. Kasi, di ba, 4 plus negative 2, that is plus 2 na lang. Kasi 4 minus 2. Ngayon, takpan ko muna to. Ayan. Tingnan natin tong sa taas. 4 minus 2. Diba? Kanina sa ang binabanggit ko, 4 plus 2. Kasi plus 2 eh. Hindi. Positive 4 minus positive 2. Okay? Yun talaga yung proper way. Positive 4x minus 3x. Okay? Kapag nalampasan nyo tong part na to ng rational expressions, especially rational expressions, kasi dito lumalabas yung mga ganyan, yung mga nasa gitna yung subtraction. Pag nalampasan nyo to na napapractice nyo to, madalas sa mga sagot nyo, tama. Lalong-lalo na kapag tama din yung pag-add and subtract nyo. Pag nagawa nyo na tong part na to. Either of the two, kung ano man yung gamitin niyo, kung itong first tip natin na 4x minus 3x, positive 4 minus positive 2, or ito yung gagawin nyo, walang problema dyan sa dalawang yan, pares pa rin yung magiging tama. X plus 2 pa rin yung magiging sagot. And syempre, huwag kalimutan yung denominator. Ginamit ko na yung fraction bar dito. Okay, pero syempre, gawa-gawa din kayo ng fraction bar. Okay, and this is your final answer. Ayan. So, yan, no? Ayan, nagkakaroon na ng complexity. Okay, just, wag lang kayong malilito na, wag lang kayong malito sa mga parts ng mga ganyan. Okay, although, kung titingnan pa natin to, pwede pa to. Okay, pwede pa itong ma-simplify. Okay, pero, I will leave it to the comment section. Pwede pa itong ma-simplify? Yes or no? If yes, what would be the answer? Okay? Pero as of now, I'm going to leave it as this muna. Okay? Para magkaroon kayo ng pwede nyong i-comment. Okay? Next, hanap tayo ng plus. This minus this minus this plus. Eto muna tayo sa number 4. So, sa number 4 natin, makikita natin, medyo complex ulit yung sa baba. Pero at the same time, it is a like denominators or similar fractions. Para silang 3k squared minus 19k plus 6. So, dahil dyan, kukopay na lang natin yan. So, we have 3k squared minus 19k plus 6. Okay, walang problema na dyan. Next natin is yung 3k minus 2 plus 1. Okay, again, use parentheses dahil nakakita na tayo ng additional na minus or plus, then the letter. Okay, although, pagka plus, hindi ko na kailangan yan eh. Dire-diretso na lang ako. Walang nang problema sa plus. Okay, sa subtraction lang naman talaga nagkakaroon ng problem. Pero sa plus natin, most likely hindi naman na kailangan. Pero, syempre, as practice na lang din, sanayin yung sarili nyong naka-parenthesis. Para kahit saan kayo bitbitin ng mga rational expressions na yan, dala nyo pa rin to. Okay po? Ayan. Kasi nga mas maganda, practice makes perfect. Ayan, copy lang natin. And then going to copy the plus. And then yung 1. Okay. Ano ba ang natin dito? Ano ba ang pinaka main takeaway ng mga rational expressions in particular with the adding and subtracting? Okay. Ang pinaka in particular lang talaga dito is number 1, marunong tayong magsama-sama ng mga like terms. Just like this. Like terms, 4x and 3x. Positive 4 and and the negative 2. Marunong tayong magsama-sama in just one look. No need to write it again and so on.
tingnan na lang natin. And the more that you practice it, ayan, tapos balikan niyo yung dating yung ginagawa dati sa addition and subtraction of polynomials. Kahit monomials, 'di ba? Ang layo niyo na, 'di ba? Ibig sabihin, kaya niyo nang mag-add or subtract, magsama-sama, mag-combine ng mga monomials. Regardless of the terms, kung x squared, x cubed, or numbers, madali na sa inyo. Titingnan niyo na lang, tapos ilalagay yung sagot, 'di ba? Malaki na yung improvement ko from day 1. Just like this one, 3k minus 2, tapos yung isa ay plus 1. Dahil dito, wala na akong ibang magkatulad kundi yung dalawang number. Minus 2 or negative 2 plus 1, that is negative 1. And then, sulat ko yung 3k. Ayan. And then, all over, syempre ito. Okay. Now, let's test nga. Test na rin natin para magkaroon din kayo na example prior to this one. Kung kayang makuha yung factor, no? Let's try to slide and divide this one. Okay. I'm going to rewrite it here. 3k squared minus 19k plus 6. Ayan. Para may another example kayo. Slide and divide. So, we got k squared minus 19k 3, 6, 12, 18 plus 18. Okay, ayan. Tapos kunin natin yung factors ng 18 that could create 19. Syempre, we have 18 and 1. Dahil 18 and 1 yan, plus to, so mag-add yan, is a minus, therefore, ang magiging sign yan is double negative. Double negative, double negative. Negative 18 plus negative 1. Checking. Lagyan natin yung k. Ayan. So, we have negative 18. Kahit magkabaliktad, walang problema. Tsaka negative 1. Now, kung ano yung ginamit, yun din ang pan-divide. We have 3, we have 3. So, eto, unahin natin yung right side. Eto, wala na to. Diretso na siya dito. 3 times k na agad. How about this one? 18 and 3. So, yan, divisible yan. Diba? Divisible by 3. So, sumasakto dun sa natin. Okay. Ayan, may biglang nalobat eh. Alright. Ayan, nakabalik na tayo. Okay. So, sakto to. Diba? That would be 6 and 1. Okay. 6 na lang sana siya. Pero, pwede naman, you can do it like 60, 6 na lang siya. Ito. Like 6 and this is cancel. Wala namang problema. Kasi, yung 1 na yan, yung 1 na to, kahit na i-multiply nyo yan dito kay k pa rin yung lalabas dyan. So, let's rewrite it again. K, or 1k, minus 6, and this one is 3k, yan, 3k minus 1. So, this is the factor dun sa denominator. Meron. May nakikita tayong liwanag dito. 3k minus 1 and k minus 6. Sir, nagkabaliktad? Pwede po? Yes po, pwede yan. Pag multiplication, factor, kahit bali-baliktad rin yan, walang problema. Okay, and then syempre, kulong nyo na to. I'm going to use red na lang. Yan. Para to indicate na pwede tayo mag-cancel. Yay! So, ang final answer is natira sa baba, k minus 6. Wala na parenthesis. And then, dahil walang natira sa taas, automatic that is 1. And this
is your final answer. Okay? So, ayan. So, for the other numbers, I'm going to leave it to you. Number 2 and number 3, just choose one. Tingnan natin kung ano yung magiging sagot ninyo sa ating adding and subtracting rational expressions with similar denominators or like denominators.